Ang kahangahangang Kirin ay namumukod tangi bilang isa sa mga pinakakagiliw-giliw at iginagalang na nilalang sa kamanghamanghang mitolohiya ng Japan. Sa kakaibang anyo nito na pinagsasama ang iba't ibang nilalang sa iisang nilikha, ang Kirin ay tinitingnan bilang tanda ng swerte at kasaganaan. Durir Chisurlers, and Kirin disperbasifo lupis ang mahalagang sandali tulad ng Kreng Deken o kamatyans ng mga dakilang pinuno, pagsibol ng mga bagong panahon o simula ng malalaking hamon. Ang presensya nito ay nangangahulugan na ang mundo ay nasa bingit ng malalaking pagbabago at ang mga Diyos ay may kamalayan sa mga pangyayaring ito. Ang mga paglitaw ng nilalang na ito ay napakabihira at kadalasang nagaganap bago ang pagdating ng isang marunong na pinuno. Sila ay itinuturing na tanda ng mga kahangahangang bagay na darating. Ang presensya ng Kirin ay maaari ring ituring bilang tanda ng banal na biyaya at proteksyon. Pinaniniwalaan na ang positibong enerhiya nito ay makakapagtaboy ng kasamaan, magdadala ng swerte at magtitiyak ng kaligtasan ng mga sumasamba rito. Piraister tuwing ugnayan, leksyon ng marangis at pangsyuraw ng mundo. Ang dakayan nito na mawasten sa dalawang mundong ito ay nagbibigay daan sa kanya na maging tagapamagitan sa pagitan ng mga Diyos at tao, nagdadala ng mga mensahe at ninanais ng Diyos. Ang Kirin ay madalas na inilalarawan bilang isang maamo, mabait at mapayapang nilalang. Umiiwas ito sa pananakit ng sinumang buhay na nilalang at ginagamit lamang ang kapangyarihan nito kapag kinakailangan para protektahan ang inosente at ipagtanggol ang katarungan. Hindi ito makakasakit sa anumang nilalang at dahil sa kadahilanang ito, sinasabi ng ilang alamat na ang nilalang ay lumilipad sa ibabaw ng damo upang hindi masira ang mga halaman. Minsan makikita ang Kirin na may nag-iisang sungay kaya tinawag itong Asian Unicorn. Ang mga Kirin ay parehong marangya at kakaiba. Pinagsasama ang mga katangiang sumasalamin sa kadalisayan, kapangyarihan at kagandahan. Ang klasikong paglalarawan ng Kirin ay kinabibilangan ng katawan ng usa, natatakpan ng mga kaliskis na parang sa dragon, mahabang buntot ng baka at mga kuko ng kabayo. Digoloni sa Resalvers ni kahawig ng ulosing isang dragon na darizing sungwi o sa idang bersyon, daliw, ni bearing magmahang sa isang usa. Ang mga match nito ay inilarawan bilang matindi at maliwanag na nagpapakita ng mapagmasid at matalinong likas nito. Naritaliskister dogrim ang kulay mula sa ginto at pilak hanggang sa berde at asul, may naglalabas ng malambot na liwanag na nagpapalakas sa mahiwagang aura nito. Ang buhok sa leeg nito ay binubuo ng nag-aalab na buhok na umaagos ng elegante sa likuran nito. Nagbibigay din sa kanyang marangal na anyo. Ang anyo nito ay maaaring magbago ng malaki, depende sa rehiyon ng Japan at lokal na impluwensya ng kultura. Sa ilang lugar, ang Kirin ay inilalarawan na mas kahawig ng dragon na may binibigyang diin na mga kaliskis at reptilian na katangian. Piniritsyaning by representasyong it enrolls and protektapin rigor ng Kirin na direktang inuugnay ang titan ng dragon na kadalasang itinuturing ng mga tagapagbantay sa ilang kulturang Asyano. Sa ibang lugar, ang Kirin ay maaaring ipakita na may mas banayad, mas malausan ng mga katangian na nagdidiin sa kagandahan at koneksyon nito sa lupa at kalikasan. And the respersion today tells the may si kaliskis and kahawig ng usa, antelope o kabayo na inuunawa ang papel nito bilang isang mapayapa at masaganang simbolo. Ang impluensya ng Chinese Qilin, ang nilalang na nagbigay inspirasyon sa bersyong Hapon, ay kitang-kita sa maraming representasyon ng Hapon na Kirin. Ngunit, bagaman ang Chinese na Qilin ay maaring may mas matipuno, tilaleon na anyo, karaniwan namang mas elegante at mas manipis ang hitsura ng Japanese Kirin na nagpapakita ng mga estetikong Hapon at kultural na ethos. Ipinapakita ng pagkakaibang ito kung paano isinasalaysay ng bawat kultura ang mga alamat at nilalang ayon sa kanilang sariling tradisyon at simbolismo. Ang Kirin ay madalas na konektado sa mapayapa at maunlad na panahon sa mitolohiyang Hapones. Pinaniniwalaan na lumilitaw lamang ito sa mga lugar na patas na pinamamahalaan at kung saan nangingibabaw ang kabutihan. Isa sa pinakamatandang paniniwala ay ang presensya ng isang Qilin ay ebidensya na ang banal at makamundong kaayusan ay nagkakaisa. Dabei si Regitsing Kirin, dancer ritabiting falatan na way treating na mapayap sa matatag na panahon. Maraming tradisyonal na kwento ang nagsasalaysay tungkol sa Kirin na nagpakita sa mga emperador ng Japan na nagpapahiwatig na ang kanilang pamumuno ay pinagpala at matuwid. Ayon sa ilan sa mga kwentong ito, ang Kirin ay lumilitaw sa mga panaginip ng emperador o sa mga pangitain sa panahon ng mga relihiyosong ritual. Nagsireksak state ay itinutring naman na pangsangayon sa pamamatnubay ng emperador at pangako na magdudulot ang kanyang pamumuno ng kasaganahan sa tao. Baitisang rehiyon sa Japan, may kani-kanyang bersyon kung paano inilalarawan ang Kirin at ang kwento sa paligid nito. Gayunpaman, ang pangunahing tema ng kapayapaan at hustisya ay nananatili. Sa ilang rehiyon, sinasabi na ang Kirin ay lumilitaw sa mahahalagang sandali upang gabayan o payuhan ang mga pinuno.
Halimbawa, sa isang alamat mula sa rehiyon ng Kyoto, isang lokal na pinuno ang nakatagpo ng Kirin sa panahon ng kaguluhan at matapos sundan ang mga pahiwatig ng nilalang, nagawa niyang maibalik ang kapayapaan at kaayusan sa kanyang nasasakupan. Where Kirin ay sabi kamunhing simbolo o sining at kultura ng Hapon. Madalas itong ipinapakita sa mga pintar at eskultura, minsan na may nakakabit na maringal at banal na katangian. Ang mga artistikong likha na ito ay hindi lamang nagsisilbing palamuti sa mga templo at palasyo dahil ang Kirin ay isa ring elemento ng proteksyon para sa lugar at isang paalala sa pinuno at kanyang hukuman ng kahalagahan ng katarungan at kabutihan sa pamumuno sa kanilang nasasakupan. Ang Kirin ay ipinagdiriwang sa mga pista at ritual sa ilang bahagi ng Japan. Madalas itong inilalarawan sa mga sayaw bayan tulad ng sayaw na Kirin Shishimai sa Igumi, kung saan ang mga mananayaw na nakasuot ng costume ng Kirin ay humahalimuyak sa mga prosesyon at ritual. Sa ilang bahagi ng Japan, lumalabas ang Kirin sa mga pagdiriwang ng bagong taon bilang simbolo ng magandang kapalaran, kasaganaan at proteksyon para sa darating na taon. Sa panahon ng mga pagdiriwang sa Taglagas, makikita ang Kirin sa mga prosesyon at parada bilang paggunita sa ani at kasaganaan. There is a referred si Sinsorgao sa Wengtogen nas Biert at Proteksyon niya. Labaners maharatazing pagbawar tuwad sa pag-angat ng baong pinuni o ang pagninilay sa masigding ini. Maaaring isagawa ang mga sayaw at dula sa mga pagdiriwang na ito upang katawanin ang Kirin. Pinalalakas ang koneksyon nito sa kapayapaan at kasaganaan. Pinaniniwala ang nagdadala ito ng kapalaran, tagumpay at kaligayahan sa mga nagtataglay nito, kaya't ang nilalang na ito ay itinuturing na masuwerteng alindog. För Kirsten Presentionetsers Allentiand Ritual, i Kirin sa Riktabring sa kwenteng parpit at vis kwenteng brung edukasyon sa Japan. Witawasan at ang sarbibior din sa wiktagang moral na kinituan sa Kirin, tulad ng Tebtin, Katarungans, and Habag. Ang mga bata ay natututo na pahalagahan ang mga kabutihang asal na ito mula sa murang edad na inspirasyon ng halimbawa ng Kirin. Ang Kirin ay lampas na sa sinaunang mga alamat at tradisyonal na mga ritual. Natagpuan ang isang espesyal na lugar sa puso ng makabagong pop culture ng Japan. Ang mythical na anyo at mga katangian nito ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at pagkamangha sa makabagong madla na binabago at naisasalin sa iba't ibang anyo ng media at libangan tulad ng mga pelikula, TV serye, laro, musika at kontemporaryong sining. Sa bawat isa sa mga pagkakataong ito, ang Kirin ay nagdudulot ng iba't ibang emosyon at kahulugan, umaangkop sa panlasa at interes ng modernong manonood. Ang paggalang sa Kirin ay sumasalamin sa koneksyon ng espiritualidad at pang-araw-araw na buhay sa kulturang Hapones. Ang malalamat nitong anyo ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at kaginhawaan, kumakatawan sa pag-asa ng isang hinaharap na pinamumunuan ng banal na karunungan at kabutihan.